ba tumigil ka na? Wala ka namang karapatang pagsalita sa mama at papa. 5 taon nang lumipas bago ko malaman at hindi pa sa inyo nang galing. Talaga ba mas mahalaga pa sa yung lupa na yan kaysa sa pamilyang to? Sige, kung gusto mo, magdemandahan tayo, haharapin kita. Uy, tignan mo yun oh. Pagtanda ko, gusto ko ng ganyang bahay. Kaya nga ate, sabi sa'yo palagi nila nanay at tatay, mag-aaral ka lang ng mabuti. Balang araw, mabilan natin sila ng ganyang kalaking bahay sa ganyang kalaking lupa. Mula doon, hanggang doon sa hindi na natin matanggal. Uy, ate, kuya, tingnan nyo yung aeroplano. Ako talaga, pangarap ko na makasakay dyan. Tapos mag-a-upgrade ako. Katulad ng anak ni Aling Baby sa Japan. Naku ate, alam mo ayoko niyan. Gusto ko, dito lang tayo nila nanay at tatay. Magkakasama, walang maghihiwalay. Diba ganun naman dapat ang pamilya? Ako gusto ko, yung kotse, yung may aircon, yung malamig. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman. If may chance siguro na makakausap ko yung younger self ko, hindi siya maniniwala na unti-unti ko na matutupad ang pangarap ko. Kahit malayo kila nanay at tatay, at least I'm here. I've tried. And I made it. Taglay mo sa baguis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo'y hapdi ng puso, abutin ang pangarap. At ang bunga ng wagas mong pagsisikap, katuparan ng iyong pangarap. Kapalit ng dalamhating paghihirap, pagangat ng kabuhayang marilan. Liparin mo ang hangganan ng langit, sa ulap ng pag-asa ay iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap ko na kahit tagal ko nang mithi. I'm planning to visit the Philippines. Do you want to come with me? I would love to, but unfortunately I have important business to do. It's okay. By the way, I wanted to talk about the land in the Philippines. I think maybe we could start planning. Really? I was just thinking about it. Perfect timing. Maybe I'll see some listings and then we'll talk about it. Sure. Shall we eat? Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in... Hello, love. I've already arrived. I can feel the excitement in the air. I can't wait to see the land tomorrow. Good. I'm happy for you. Take your time. We'll make sure it's perfect. I will. I will make sure to choose the best for us. It's the newest new time show of ABS-CBN. Mas bago! Ma, pa, may gusto sana akong pag-usapan tungkol dun sa lupa na tinitingnan ko sa Panabo. Perfect location siya kasi for future investment.
Eh, anong balak mong gawin? Tsaka, di ba nasa Amerika ka? Paano mo maasikaso yung lupa? Pero kung gusto mo anak, sabi mo na lang muna ng papa mo yung pangalan ng lupa. Para di ka na mahirapan sa pag-aasikaso. Pwede naman yun, ma. Huwag kang mag-alala. Kung yun talaga yung plano mo at sigurado ka naman, hindi namin papabayaan ang lupa mo. O sige, ma. Bale, ako ang magbabayad ng buong property. Tapos yung title sa pangalan niyo. Sige anak, kung sigurado ka na talaga, supportahan ka namin sa mga plano. Hi, hello, Mrs. Ken. How are you? I'm fine. So, decided ka na bang kunin yung lote ko? Actually, gusto ko yung lote mo. And unang tingin ko pa lang sa kanya interested na ako. Malaki kasi siya at maliwanag. So, is it a deal already? Gaano nga ulit kalaki yung property mo? It's actually 328 square meters. So, how much is your property? Ang tunay niyang value kasi is 1 million, but I can give it to you for 800,000 pesos. Quite a discount. Well, as of what I've said, interested ako sa property mo. So, hold on. Here's the check. Okay. Thank you so much, Mrs. Ken. So, ito yung contract natin. You can just check it and sign it, and then we'll just contact each other. Thank you, Ms. Panganiban. And if I may request, yung title ng property ay pwede pangalan sa magulang. No worries. You can count on me. And I see na nag-abala ka pa. Thanks for the meal, but I'm sorry, I really have to go. No worries. Thank Thank you you so much. Have I already told you? You look stunning. You feel the same you did on our wedding day. I should hope so, Mr. Ken. Haven't gotten you tired of me. How could I? How could I get tired of you? Your love is one keeps me alive. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you've just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Receipt is calling. Just wait for me upstairs. I'll see you. Hello? Hello, ate. Oh, Rosita, napatawag ka. How are you? Sila mama at papa, kamusta? Ano kasi ate? Ano yun? May problema ba? Just tell me. Sensya ka na ate Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob sabihin sa'yo. Yung lupa kasi sa Panabo. Kasi ano? Gosh, Rosita, ituloy mo yung sasabihin mo. May problema ba? Nababother ako, ano yun?
Rosita, andyan ka pa ba? Ano yun? Ate, kasi yung property mo, binenta nila mama at papa kay Kuya Junicio. Noong 2001 pa yun, ate. What? Bakit hindi nila sinabi sa akin? 4 years na ang lumipas. Bakit hindi nila sinabi akong bumili nun? Tapos ibebenta nila? At kay Junicio pa? Nagulat nga lang din ako, ate. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kasi natatakot ako sa magiging reaction mo. Pero, ate, maniwala ka, hindi ko talaga alam. Hindi ko rin alam na kay Kuya Junicio nila ibebenta yung lupa. Bakit di nila sinabi sa akin? My gosh, ang linaw-linaw ng usapan namin. Tapos may ganitong mangyayari. Pero ako yung pinangbili nun. Sila lang ang nakapangalan, pero sa akin yun. Bakit hindi nila sinabi sa akin? Ayun nga, ate. Hindi ko talaga alam na may ganong bentahan noon. Hindi ko din alam na kay Kuya Junicio nila binenta. Pero ate, huwag kang mag-alala. Kasi nirecord ko naman yung pag-amin ni tatay nung nakaraan eh. Why would they do this to me? I don't know what to do anymore. I thought everything was finally falling into place. Why would my parents betray me like this? Listen to your heart, Linda. Monster you. No matter what happens, you're not fighting this. I'll call my sister. Hello, ate. Kamusta ka po? Rosita, I'll get straight to the point. Kailangan kong mabawi yung lupa. Pinaghirapan ko yon at hindi ko matanggap yung ginawa nila sa akin. Pinagkatiwalaan ko sila. Naiintindihan ko, ate. Hindi ko rin kayang itago kaya sinabi ko agad sa'yo. Sobrang bigat nito sa loob ko, ate. Ano na ang plano mo ngayon? Tulungan mo ako, Rosita. Kailangan ko ng abogado dyan sa Pinas. Someone who can fight for me. Dahil hindi ito matatapos ng ganito lang. Magandang araw, Miss Manalang. How can I assist you? Yun na nga po, nandito po kasi. Hello? Linda, malinaw na ba sa'yo lahat ng mga hakbang na gagawin natin? Ang gusto mong mangyari ay ipaanal yung property, yung titulo na nakapangalan kay Junicio at ilipat yun sa pangalan mo. Yes, attorney. That property belongs to me. Binili ko yung lupa na yun. And my parents and I have internal agreement na sa kanila muna yung pangalan ng titulo habang inaayos ko yung mga documents ko. Pero yung kay Junicio na hindi ko alam, hindi ko hahayaan yun. If that's the case, do you have any documents that will support your claim that the property, that you are the rightful owner of the property? Kasi, actually, this case might also fall under estafa. Kasi, based on your story and Rosita, your parents are clearly act fraudulently. Hence, it causes you injury and damages as the rightful owner of the property. Yes, attorney.
I have the evidence with me. Naipasa natin ni Rosita yung mga documents that can prove my claim. Pwede rin po ba natin magamit, attorney, yung na-record ko pong pag-amin ni tatay nung nakaraan? Oo nga, attorney. Matibay na ebidensya yun para sa atin. Linda, Rosita, I must say this because you have given me your trust over this matter. Pero the recording that you're referring to, the evidence that you are referring to is actually inadmissible to the court. Kasi ngayon, meron na tayong batas na anti-wiretapping law kung tawagin, if you're familiar with it. And if not, ang sinasabi lang na batas na to is we are not authorized to record any private conversation, lalo na kung walang consent ng isang side. And since like yung conversation nyo between your father is happening privately, so may consent nyo ba to? Wala. If that's the case, hindi rin siya tatanggapin ng korte. Hence, magiging illegal to and yeah, ibabasura lang to ng korte, hindi siya tatanggapin. Sayang naman, attorney. Fraud yun. Evidently and clearly, napansin lang yung ginawa nila sa akin. I trusted them too much. Gusto ko na lang talagang ma-register yung property sa pangalan ko para wala nang maging problema in the future. Naiintindihan ko, Miss Linda, and kung ganon, ako nang bahala. Babalitaan ko na lang kayo sa magiging proceedings ng kaso natin at sa mga susunod na hakbang na kailangan natin gawin. Is that clear? Sige, attorney. Maraming salamat. Ano to? Salmon? Hello? Hello, Linda. Ano to natanggap salmon namin nila mama at papa mula sa korte? Binayaran ko ng ayos ang lupa na yan. Tapos, ngayon kami ang pe-permission mo dito? Hindi pwede to. Napakalaking permission nito sa amin. Linda? Hindi ba't ate mo pa rin ako? Wala ka talagang respeto? Tsaka perwisyo saan? Sa'yo, Dionisio? Ako ang bumili ng lupa na yan. Pero binili mo pa rin ng walang pahintulot ko. Anong klase kang kapatid? Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Huwag mo na kaming idamay pa sa problema mo. Binayaran ko ng ayos ng lupa na yan, may papeles akong hawak. Tapos, ngayon kami pa ang pagmumukhay mo masama. Huwag kang magmalinis. Alam mo, mali yung ginawa mo. Pero alam mo, it's fine. I do not have time for this. Sa korte na lang tayo magharap-harap, hindi na natin kailangan mag-usap. May bisita po tayo. Ma, Pa, Dionisio, umuwi ako dahil kailangan ko ng paliwanag. Anak, kailangan ba talaga umabot tayo sa ganito? Maniwala ka. Hindi namin pinalak na traidorin ka. Maniwala sa inyo? Really? Maniwala? Pagtiwala? Ano? Nakalimutan niyo na yung ginawa niyo sa akin? Hindi ba't malinaw na tinraidor niyo ako? At kaya tayo nandito sa sitwasyon na to ngayon dahil binenta niyo yung lupa ko nang hindi ko alam. Yung lupa na pinaghirapan at pinagpagbulan ko. Hoy, Linda! Hindi totoo yan! Kaya pala out of all people, ako ang muling nakaalam. 5 taon nang lumipas bago ko malaman at hindi pa sa inyo nang galing. Ate, pwede ba tumigil ka na? Wala ka namang karapatang pagsalitaan sila mama at papa ng ganyan ah. Bakit? Alam mo ba yung nangyari sa amin nung wala ka? Nung iniwan mo kami. You know what? Sige! Habang nagpapakasasa ka sa ibang bansa, ayan si papa, halos mamatay na sa sakit niya. Alam mo kung bakit? Dahil wala ni isa sa inyong nagsabi sa akin! Ate, ilang beses namin sinubukan sabihin sa'yo. Pero iniintindihan ka namin, ayaw namin maging selfish dahil alam namin pangarap mo yun. Kung
sinabi niya sa tingin niya hindi ko maiintindihan? Hindi naman kailangan galawin yung property na yon. I have the means to help para ibigay lahat ng kailangan niyo at kailangan ni tatay. At ikaw, Junicio, sinamantala mo yung pagkakasakit ni tatay para makuha yung lupa ko? Saan? Ganyan ka ka-desperado umangat? Ikaw ate, sumusobra ka na? Bakit ko naman gagalawin yung lupa na yan para sa sarili ko? Paano ko mo naisip yan? Anong pag-iisip ang meron ka? Mas mahalaga pa ba sa'yo yung lintik na lupa na yan kaysa sa pamilyang to? Sige! Kung gusto mo, sa korte tayo magharap. Haharapin kita. Haharapin kita? Demanda mo ako. Wala akong problema. Talagang lalayas ako. Anak! Junicio, hindi ba may lupain si Linda sa Panabo? Kung bilhin mo na lang kaya yun para may pampagamot yung tatay mo. Hindi naman siguro mamasamain ni Linda yun. Aba malalahanin niya yung mga sakripisyo mo noon nung nag-aaral siya. Baka dahil lang sa lupa, sumama pa loob niya. Bakit pa kailangan galawin yung lupa ni ate? Kung pwede namang idiretso ko na ng tulong kay Papa. Mahal, ayoko ng gulong. Hindi pwedeng akuin mo lahat ng responsibilidad mo sa pamilya mo. Baka nakakalimutan mo may pamilya ka rin, Junicio. At sasagutin mo na naman lahat. Tapos si Linda, nandun sa ibang bansa, sinasarili yung pera niya. Hindi man lang kayo kayang kausapin o kamustahin dito. Hindi talaga ako makapaniwala sa kapal ng mukha ni Linda. Anak ko yun, pero ngayon siya pamigana mong kaso sa atin. Si Rosita, sa halip na kampihan tayo, ginamit niya pa ebidensya laban sa atin. Sa korte. Tang-ina. Alvaro, tama na. Huwag mo nang gawin mas mabigat pa yung sitwasyon. Oo, intindihan ko na mali si Linda sa ginagawa niya, pero anak pa rin natin siya. Mahirap din to para sa kanya. Mahirap? Para sa kanya? Sa atin? Paano yung pangalan ng pamilya natin? Di niya ba alam yung ginawa ni Junicio nung panahon na nag-aaral siya? Tang-ina naman, pas! Alvaro, hindi mo ba nakikita? Hindi lang tutungkol sa galit o sa gante. Alam mo naman si Linda pangarap niya na yun dati pa. Pangarap na ni Linda yun Pero, di ko rin talaga naiintindihan kung bakit kailangan umabot pa tayo sa ganito. Kailangan pa talagang umabot tayo sa korte? Attorney, ang gusto ko lang naman malaman ay kung may pagkakataon pang maipanalo si Ate Linda ng kaso na to. Hindi ito tungkol sa lupa lang. Tungkol ito sa prinsipyo at sa pamilya namin. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa pamilya namin, hindi ako papayag na mabawi pa niya yung lupa na yun. Mr. Dionisio, all the papers that we have right now are very clear on our side. Ang deed sale na pirmado ng iyong mga magulang ay legitimo. Legal ang proseso ng pagbebenta. At wala silang konkretong ebidensya na magpapatunay ng kabaligtaran. Good. Attorney, totoo ba talaga na wala nang laban yung mga sinasabi ni Linda? Ayoko naman kasi naisipin ng mga tao na pagsamantala kami. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Mrs. Micares. Pero in terms of legal aspect, wala tayong dapat ikabahala. Yung argumento ni Linda ay batay lamang sa emosyon. Kapag usaping korte naman kasi ay tungkol yan sa katotohanan ng mga dokumento. Na tulad ngayon, meron tayo. At sa aspetong yon, malakas ang laban natin. Mabuti naman. Di niya ba alam kung paano ginapang ng pamilya namin yung pag-aaral niya? Lalo na si Junicio. Napaka-ingrata. Hindi ko rin talaga maintindihan. Saan ba tayo nagkulang? Pero sana maintindihan na ni Linda na yun na lang yung kailangan natin gawin sa sitwasyon na yun. Sa mga panahon na kailangan natin ng pera para naman sa pagpapagamot mo Sino ang nagmamahal sa'yo kung di kaming dalawa? Sino ang nagmamalasakit ang iyong ama't ina? Kami ang naging daan kung ba't ika'y nabubuhay sa mundo. Ano man ang mangyari, hindi kami magbabago. Kaming magulang mo'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit na nasasaktan,
kahit na kami di mo pinapansin. Kung nalalaman mo lang mga hirap namin. Hello? Mrs. Linda, how are you? Nag-notify po sa akin kanina yung korte na i-refer daw po muna tayo sa Philippine Mediation Center. Bakit, attorney? Can't we go directly to the court para hindi na din naman mahaba yung proseso? Actually, Mrs. Kent, ang mediation proceedings po ay hindi po magpapahaba ng proseso. In fact, it might settle our case amicably kung makikipag-compromise po yung mga magulang nyo at si Dionisio po. Mas bibilis yung galaw ng kaso, and with that, makakabawas din po tayo ng gastusin at makakamit din naman po natin yung hustisya na hinahanap po natin. I see. Kung gano'n, attorney, ikaw na ang bahala. You have my trust and may tiwala din naman ako sa magiging process. May I know po, Mrs. Kent, na kung sakali po bang mag-offer sila ng compensation kapalit ng hindi mo pag-anal sa titulo, papayag ka po ba? I cannot give my definite answer this time, attorney, but I'm not closing my doors for any possible settlement. Provided na just and right yung compensation, why not? Para rin hindi na umaba yung usapan na to. And I still want to take back my property. May mga nakalaan kasi kaming plano doon ng asawa ko. Kung ganun, Mrs. Kent, babalitaan na lang po ulit kita pagkatapos na magiging session natin. Makakasama ko rin po yung kapatid nyo, si Rosita. And actually, nakaschedule na rin po pala ang ating proceedings sa darating na linggo. Yeah, sa darating na linggo po may proceeding na tayo. Babalitaan na lang po ulit kita, Mrs. Kent. Well, that's good to hear, attorney. Thank you so much. Walang anuman po. Will the representative and the counsel of the other party will come or not? Anong oras na? Bakit wala pa rin sila? Hindi rin po namin alam, ma'am. Hindi naman po nagsabi yung kabilang kampo. Sinubukan na rin po namin silang kontakin sa registered contact number nila. Hindi naman po sila sumasagot. Mr. at Mrs., kayo ho ba ay may kagustuhang maareglo ang kaso sa pagitan ng inyong pamilya para hindi na dumagdag pa yung kaso ninyo sa korte para hindi na rin kayo maghintay? Nako ma'am, handa naman po kaming makipag-ayos kung sapat at wasto naman yung halagang ibibigay sa amin ni Linda. Handa kaming ibalik yung titulo sa pangalan niya. I think that's it. This is the second time na hindi tayo sinisipot ng mga hinahabla. May I know sino ang counsel ng respondent? I'll just issue a report to the RTC citing the non-participation of the respondent in the mediation process. Bali si Attorney Richelle Miguel po, ma'am. Excuse me, ma'am. I am Attorney Miguel, the counsel of the respondents. Ma'am, parang may mali po ata sa report na ginawa natin. Hindi po absent si Attorney Miguel at mga hinahabla. Based po sa naitala kanina, nagkamali lang po ng pagpirma ng attendance si Attorney Miguel. Let me check on this. I think you're correct. Please rectify our report and refer the case for dismissal. Paano yan? Dismiss yung kaso natin sa korte. Buti sana kung maganda yung dahilan nyo eh. Kasi yung dahilan nyo parang tinatamad lang kayo eh. Pasensya ko na talaga, ate. Hindi ko naman alam na pwede tayong i-dismiss sa ganong klaseng technicalities eh. At saka, nagkataon lang naman na may inasikaso akong iba. Ikaw naman, attorney. Sorry po pero hanggang ngayon wala akong isang rason na naririnig sa inyo kung bakit kayo late at hindi nakaka-attend. Parang sayang naman yung mga binabayad ko sa inyo. Pasensya na po talaga, Ma'am Linda. Hayaan niyo po. Kaya pa naman pong magawa ng paraan. Pwede pa naman pong... Paraan? Anong paraan? Dismiss na nga tayo. MOR na naman. Di ba nga, yun din yung huling final at na-deny din. Kaya siya tayo yung plaintiff na hindi uma-attend at dahilan kung bakit failed yung mediation procedure. Kung sanang ginagampanan niyo yung trabaho niyo, appearance lang, attorney. Ma'am Linda, manatili po tayong kalmado. Dadalhin po natin to sa Supreme Court. Naniniwala po ako na unjust po ang pag-dismiss nila sa kaso natin dahil lang po sa mere technicalities. Alam ko po, kaya pa po natin to. Pwede pa po tayo mag-file ng petition. Again, Ma'am Linda, I'm so sorry for what happened.
I'm so sorry. I'm deeply sorry po. Tiwala lang ate, hindi na ulit kami magpapabaya. Ako na lang po, ate. Kaya mo to! Yak lang po dyan. Unang kaso mo to, tapos ipapatalo mo? Hindi ganito dapat, hindi. Hindi pwedeng matalo ka sa kaso na to. Hindi pwede. Libre ang managinip, yan ang sabi nila. Pero alam ko na dito totoo, at sigurado kung alam mo rito, magtulad kitang dehado. Sino bang hindi dehado? Paano bang sa bukas tatanaw kung ang kahapon ay sa utang na baon, at yung ngayon lakas ay nilalamon ng bawat hamong dumaraan. Doble-doble times inflation, may singilang pangarap, makikiupas sa puwang sa puso mo, pero sa makalawa may interes na ito. May singilang pangarap, kaya't hayaan mo ako sa sariling mundo. Kung minsan sandaling maniniwala ako na dito abot pa ang pangarap. Hello, Ma? Hello, anak? Pasensya ka na. Alam kong napapadalas ka na dito. Ayaw ko na sana abalahin ulit ng trabaho mo. Pero kasi nagamit ko na yung huling binigay mo sa amin para sa gamot at bayarin dito sa ospital ng papa mo. Baka na may extra ka? Meron pa naman po, Ma. Hayaan niyo po, kapag binigyan po ulit ako ng kliyente ko, magpapadala po ako sa inyo agad. Pasensya ka na talaga, anak, ah. Alam kong bago ka pa lang bilang abogado. Sa totoo lang, nahiya din talaga ako kasi unang kliyente mo yan. Dapat sa ilat ng kinikita mo eh. Maliit na bagay lang po yun, Ma. Ano pa kayo? Pagkatapos po lahat ng sakripisyong binigay niyo sa akin, nakarating po ako dito dahil sa inyo, Ma. Yung hinihingi niyo, wala lang po yan sa lahat ng binigay niyo sa akin buong buhay ko. Alam niyo, Ma, pag napanalo ko tong kaso na to, ililibre ko kayo, kakain po tayo sa labas nila, Papa. Naku, sana nga ganyan. Usya ha, balik, baka makalit ka na dyan sa mga trabaho. Please rise. The court is now in session. Justice Mendoza presiding. Thank you. Please be seated. Please call the case. Your Honor, today's case is Linda M. Chan-Kent, represented by Rosita Manalang, petitioner, versus Dionisio C. Micares, spouses Alvaro E. Micares and Paz Micares, and the Registry of Deeds, Davao del Norte, respondents. Are the parties ready? May we hear your contentions? Attorney Miguel, respectfully appearing for the respondents. Your Honor, we plead for the Honorable Court to dismiss this case. Clearly, the petitioners showed lack of interest to pursue this case, as evidenced by the repeated absenteeism in the mediation proceedings. Objection, Your Honor. We, the petitioners, showed the eagerness to pursue the case. For the substantial interest of justice, we pray to relax the rules on technicalities and let my client enjoy the fruits of her hard work. Order! Order in the court! Will the respondents, spouses, Paz and Alvaro Micares, as well as Dionisio Micares, please rise. Ms. De La Cruz, please pronounce the judgment. The court found that Petitioner Manalang was not entirely at fault for the cancellation and resettings of the conferences.
Let it be underscored that plaintiff's representative and counsel, Attorney Edele, came late during the 2 scheduled conferences, which resulted in their cancellation and the final resetting of the mediation proceedings. It would be most unfair to penalize the petitioner for the neglect of her lawyer, unless the conduct of the party is so negligent, irresponsible, or dilatory as for non-appearance to provide substantial grounds for dismissal. It bears emphasis that the subject matter of the complaint is a valuable parcel of land to which the party spent a lot of money for payment of filing fees and extraterritorial summons to the United States. Certainly, the petitioner stands to lose heavily on account of technicality. The ends of justice and fairness would be served if the issues involved in the case are heard out in a full-blown trial. Wherefore, the petition is granted. Civil case number 132007 is reinstated and remanded to the Regional Trial Court of Panabo City for referral back to the Philippine Mediation Center for possible amicable settlement. So ordered. Sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang makulimlim. Kung parang yayanig sa bawat nilalang magigising ng lupang kulang sa dilim. Magsasabing kaya mo to, ulat ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Sigaw mo sa hangin kung hindi ka magsilbi. Liwanag sa dilim, harapin mo, mag-ibig ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. At sa paghamon mo, sa agos ng ating kasay-say, na bagong daan. Oh, oh. Ikaw ang naawit ng kaya mo to. Isang ka na lang sa gitna ng gulo. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mong pag-ibig ang bagong awitin. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Liwanag sa dilim, harapin mo, mag-ibig ang bagong awitin. Liwanag! Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi.